Motivational speaker na si Rendon Labrador may payo sa kanyang kaibigan na content creator at negosyanteng si Rosmar Tan Pamulaklakin dahil tatakbo itong konsihala sa 1st District ng Manila. Kung matatandaan natin, nag-file ito ng COC si Rosmar Tan. Hindi mo alam ang pinasok mo, hindi internet ang politika, mag-back out ka na lang para matahimik na ang Pilipinas. Ayon dito kay Rendon Labrador. Iyan ang payo ng motivational speaker na si Rendon sa kaibigan niyang content creator, negosyanteng si Rosmar Tan sa pagtakbo nito sa darating na 2025 election. Isa si Rosmar sa mga social media influencer na naghain ng kandidatura sa unang araw pa lang ng filing of Certificate of Candidacy or COC para sa magaganap na midterm election next year. Tatakbo siya konsihal ng 1st District ng Maynila. Aniya, may isang individual na nag-push sa kanya kaya nagdesisyon siyang kumandidato. Wala raw talaga siyang balak tumakbo pero may mga nagtulak at nagkumbinsi sa kanya na subukan na rin ang public service. So wala namang masama kung tatakbo siya kung bukal sa loob niya talaga ang pagtulong. Why not, di ba? Sa totoo lang, tulad ng lagi kong sinasabi, wala naman po akong balak tumakbo dahil dagdag sakit sa ulo, dagdag obligasyon, dagdag responsibilidad. Pero kasi may nag-post sa akin na tumakbo ka kasi kailangan ko ng tao, kasi kailangan nila ng tunay na pagbabago, pahayag ni Rosmar. Sa kanyang Facebook account, nag-share si Rendon ng mahabang post tungkol sa pagtakbo ni Rosmar. Narito ang kabuuang mensahe ni Rendon. Pinuntahan ko personal si Rosmar para kausaping mabuti. Pinayuhan ko na mag-back out na lang at palabasin na lang na nagbago na ang isip para ito sa ikakabuti niya at pamilya. Payong kuya at kapwa influencer na nagmamalasakit. Kayong mga content creator, hindi porkit sumikat o nakilala lang kayo ay parang entitled na kayong magsilbi sa bayan. Hindi po ganyan. Mali pong pananaw yan. Kailangan po ito ng seryosong commitment at totoong pagmamahal sa bayan. Hindi lang content ito. Huwag ninyong gawing content ang Pilipinas. Madami namang natutunan si Rosmar kahit walang kamera. Tumutulong yan. Saksi ako doon. Kaya masasabi ko lang, hindi na niya kailangan pumasok pa sa politika para lang tumulong ulit. Nakwento niya na may nag-offer sa kanya ng PBA party list na second seat at pinag-iisipan niyang mabuti ngayon. Sinabi ko, kung talagang hindi ka papapigil at nasa puso mo ang pagtulong, sige, mas okay na lang dyan sa PBA party list at list support din para sa kabataan ang advocacy nila. Sa party list kasi, wala kang kaaway, may tahimik, mas tahimik ang buhay. Mas mapapanatag kami bilang kaibigan. Kapag yan ang pipiliin mong landas at andyan ka, mas masusuportahan kita, samahan kita sa kampanya mo. Mag-back out ka na lang habang may oras ka pa. At parang mas bagay sa iyong tawaging Congresswoman Rosmar. Aw, aw, aw. Ang buong pahayag ng motivational speaker. Magkaiba naman ang naging reaksyon ng netizen hinggil dito. Dapat ang tao kung gustong tumulong sa kapwa, yun kaya lang at abot ng kakayahan. Huwag nang gamitin yung politika. Hindi politika ang problema ng Pilipinas, yung politiko mismo. Galing idol kita sa ginawa at sinabi mo na yan. Yung diwatang expired, sabihin mo din. Kung tunay kang kaibigan, susuportahan mo siya dahil walang masama sa ginawa niya.
pustahan tayo, si Rendon tatakbo someday, sabi ng isang netizen. Wala namang masama kung tumakbo ka. May ano naman yan, may kanya-kanya tayong pananaw. Pero kung nasulsulan ka lang, kung may nag-post lang sa iyo na isang tao para tumakbo ka, ay wag na lang. Dapat yung pagtakbo kasi, bukal sa loob mo ang pagserbisyo mo sa mamamayang Pilipino. Hindi yung tatakbo ka lang dahil may nag-push sa'yo para tumakbo. So yun lang guys, sana nagustuhan nyo ang ating video for today. Don't forget to like, share, and subscribe Corridad Official TV para updated kayo lagi. Thank you so much.